Ahoy, kamusta mga Repa Pips? Magandang yaman sa inyong lahat. Sa video na to, magpapakantun tayo ng very important na topic. Na kung saan hindi ito sa how to detect predict project, paano tumingin ng candlestick, bla 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 bla. Eh di lalo na yung isipin mo na sana manalo ka ng $100 pataas, $50 pataas, o few $100 within a day. Since from the past, sabihin na natin trader ka ng ilang buwan na o ng 1 taon, 3 taon o 5 taon. Kung iisipin mo yung mga past transaction mo, may panalo ka, may talo ka. Pero nag-last ka na o nanatili ka ng pagiging day trader ng 1 year, 2 years, 3 years pataas, pero hindi mo pa rin totally natatanto kung ano ang true value mo. Ikaw ba si Mr. Trader na jackpotan kung manalo? Ikaw nga ba si Mr. Trader na talagang profitable? Ikaw ba yung trader and scalper na keso nasa pro o expert level? Ultimo ako mismo, yung magiging topic natin dito, may mga times nagkakamali rin ako, may mga times nakakalimutan ko, may mga times kinatatamaran kong gawin. Ngayon, para maging wagi ka sa pagiging trader and scalper o lawis sa investing, para ma-maximize mo yung mundo ng trading, kinakailangan mag-focus ka kung paano minamanage whatever shit na kinikita mo sa trading. Bukod sa idea, napaka-importante dito yung personal self-development. Dahil sa pamagitan ng personal self-development, doon mo matatanto kung sino kang baka ng ina ka. AKA, para matanto mo, malaman mo kung ano ang true value mo. Anong klaseng trader ka ba? Anong klaseng scalper ka ba? Anong klaseng investor ka ba? Kasi damo na hindi ka ganap na self-aware, yung mga assumption and expectation calculation mo sa trading magiging over, magiging too much. Sa sobrang too much siya, magiging fantasy na lang. Magiging fantasy na lang yung computation na hinahangad mo. Kunyari na lang example, ganitong klase mga fantasy. Regular kang trabahador, kumikita ka lang ng 700 per day. Sa loob ng isang buwan, hindi ka pumapasok ng 30 days. Pero sa talaga natin, within 30 days, ito lang ang value mo. 21,000 pesos gross income. Sa loob ng isang taon, ito lang ang potential mong pwedeng maging yaman. 252,000 pesos. Yung nakiepal buraot ka, nervyos sa usapang trading, gustong mo manalo ng $100. Magkano pa ang $100? 100 times natin sa 59 ngayon. Puta 59. Ang layo nan sa minimum wage na sinasahod mong 700. Eh putya, kahit sumahod ka pa ng 1,000 per day sa Pilipinas, napakalayo pa rin ng $100 na assumption versus sa halaga ng bayag at utak mo. Nai-guess mo, Repa Pips? Dapat sa ganung way, maging ganap kang self-aware alin ng may katotohanan versus sa pagpapantasya lang. Nai-guess yung mga Repa Pips? So ngayon, marami na ako mga video, mga pakanton, mga live trading scalp ko, may panalo-talo, pinakikita ko dyan. Na kesyo live or recorded video is either way. So ngayon sa video na to, yung pakanton na aking bibigay ay everything about money management. Yung tamang thoughts and vision and emotion. Tamang pananaw, di ba? So dito na ngayon babagsak yung laman ng aking pro dashboard na Summer Time Portfolio Manager dito. Meron din tayong expenses manager. At meron tayong Alex 11 Pro Threshold Calculator. So, explore natin itong mga specialized software na aking dinevelop. So, makikita ngayon natin dito sa right side
account ledger. Ang ibig sabihin nitong account ledger, kumbaga portfolio manager, or dito mo gagawin yung pagjo-journal ng iyong mga transaction, kaya panalo or talo ka. Example ito. Ito ilan sa mga transaction ko. So sa pamagitan nito, teka, magkano ba naging panalo, talo ko sa very specific day, week, or month, katulad dito, magkano ba panalo ko ng May 1, blah blah blah, hanggang dito, ganyan. O kaya, magkano pa si matotal kinita ko ng buong May na yan? Magkano kinita ko, magkano natalo ko, blah blah blah, di ba? So sa pamagitan nito, malalaman mo, teka, sa buong isang buwan na yun, o isang linggong transaction, basta sa buong month of May, magkano ba naging total deposit ko? Magkano ba yung total naging withdrawal ko? Magkano ba yung naging gain and loss ko? Blah, 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 blah. Ano yung mga transaction ko? Nagbabaylong ba ako? Nagsisell short ba ako? Gaano kadalas yung paminsan-minsan na pagkapanalo at pagkatalo? Sa pamagitan nito, mas na-analyze mo yung sarili mo. Kailan ka malakas? Kailan ka mahina? Kailan ka nagiging tanga at bobong trader? Kailan ka nagiging effective na trader? Yeah? Mga ganon. So, it's either daily, weekly, or the way sa monthly up to annual na transaction. Pero usually, bilang day trader, ang lagi mong popokus ang pagdating sa pagkukompute, estimate, calculate, calculation ng mga numero na yan. Laging standard thinking, monthly versus annualing gain and loss. Huwag mo masyadong i-count ng daily kasi hindi ka ganun katalino. Aminin mo na sa sarili mo, hindi ka ganun katalino. Wala ka sa pro level, wala ka sa expert level ng day trader and scalper. Kaya you better shut your fucking mouth or your fucking brain thinking na magkukompute ka ng everyday. Gano'n ka katalino para mag-compute ka ng everyday na transaction. Yeah? So, mas maganda, ang tignan mong transaction, ang i-compute mong transaction, pinakakulelat na pagkukompute mo, yung monthly transaction versus sa quarterly na transaction, di lalo na standard, dapat ang isipin mong computation, yung annualing transaction. Sa madaling salita, ganun yung tamang thinking pang professional way. Yeah? So, ngayon, dito, meron naman tayong daily life expenses na kung saan ang kumbaga parang Excel sheet lang yan na nililista mo whatever sheet na mga pagkakagastosan mo every day. Kunyari, example, geto na lang. Between 300 to 500 ang daily mong pagkain. Lagay natin dito, pagkain mo, 500. Yung panluto mo sa bahay, yung gas tank, mga araw 1,000. Yung kuryente mo, you see that may microwave ka, may washing machine ka, nag-aircon ka, wherever. Between mga 3,000 to 5,000. So, 3,000 na lang. Okay, yung water mo, masyadong malaki na yung 500 dyan. Lalo kung maliit lang yung pamilya mo, o single ka, o dalawa lang kayo, malaki na yung 500 dyan. At yung internet fix na is either 2,000, 2,500, depende sa package na kinuha mo. Depende kung paano ka binudol-budol ng ISP mo, di ba? Tapos yung load, ultimo ako, hindi ako basta naglo-load ng super laki ng load dyan. Minsan lang, bihira lang ako mag-load dyan since lagi lang ako nasa bahay, lagi lang ako naka-wifi, whatever. So ngayon, sabihin na natin, rough estimation na lang, up to 500 within a month. Ngayon, depende yan, pwede yung lumaki, pwede yung lumiit. Depende yan kung ilan sa bahay ninyo ang nagse-cellphone at kung gaano kayo kadalas naglo-load, di ba? Transportation is either nagmumotor ka kunyari or nag-jeep o nagbabas. Ang pagkakaintindi ko dyan, minimum na kagasisin mo dyan, 1,000. Diba? Depende kung gaano kalayo o kalapit at ilang beses ka mabibiyahe sa loob ng isang buwan bilang trabahador. Ngayon, pang toothbrush, panligo mo, panlaba mo, hindi ka aabot ng libo-libo dyan sa loob ng isang buwan. Sabihin na lang natin 1,000. Diba? Mga 1,000, mga ganyan, toothpaste, whatever. So ngayon, ibase natin yung computation na to. Ibase natin yung computation na ikaw ay sumasahod lang ng 700 peso per day.
Sa loob ng isang buwan, hindi ka pumapasok ng 30 days. Pero sabihin na natin pumapasok ka ng 30 days. Walang day off. Walang day off, patayan. 700 times 30 days. So ngayon, ang total gross income, hindi net income. Di ba? Lalagyan natin yung gross dito. Siyempre, matapos kang budul-budulin, is kami ng SSS, Pag-ibig, PhilHealth, pabobla. Walang 21,000 pesos sa palad mo. Lalo-lalo na, ang computation nga na yan, gross, hindi neto. Di ba? So ngayon, i-compute ngayon natin. Tayo dyan. Di ba? Negative ka pa. Di ba? Negative ka pa ng 3,000. So, loob ng isang taon, nalak ng negative mo. Di ba? So, ngayon, babaan natin pagkain mo. 300. Yan. Ang laki ng diferensya. From 500 daily pagkain, naging 300. Ayun, puta, may leftover ka ngayon 3,000. Di ba? Ngayon, dito babagsak yung personal self-development, aka self-awareness. Isa talaga natin, halimbawa nga, minimum wage earner ka. Within 1 day, aka within 24 hours, 700 lang ang iyong true value. Super talino ng boss mo, hanggang dyan lang ang value mo. Hindi kanya pwedeng pasahurin ng higit-higit pa dyan since yung kokote mo nakahulma lang sa pang minimum wage. Ngayon, yun na nga, 700 times 30 days kang ganyan lang ang pwedeng maging yaman ng kakayahan, kapasidad, abilidad mo. Yan lang ang pwede mo maging yaman within a month. At ito lang din pwede mo maging yaman within 1 year. So, pag nag-compute tayo ng 10 years, isang dekada, alam mo na way in advance, hindi ka basta yayaman. Dahil unang-una, from the very start, mali na yung formulation na ginagamit mo. 15-30, loop of set, kinsenas katapusan. Tapos, isa lang, yung source of income mo. Yung source of income pa na yan, any fucking moment, pwede kang sipain ng boss mo. Di ba? So, delikado. So, ngayon, isa talaga natin, 700. Gusto mo kasi gusto mo na sana vampire ng boss. Kasi deep inside, dahil mo pa ang isang kriminal, pinatay mo na yung boss mo sa isip mo, sa puso mo, hanggang sa panaginip mo, pinapatay, pinagsasaksak mo na yung boss mo, di ba? Dahil busit ka na, masyado ka ng abrido sa buhay, pagod ka na, pagod yung katawan mo, pagod yung isip and everything mo, di ba? So ngayon, naki-apple buraut ka sa usapang trading, tapos naghangad ka na manalo ng $100 per day. Magkano ba $100 per day? Base sa pesos ngayon, yan. Samantalang buong 24 hours mo, 700 lang ang halaga mo. Isang bagay lang ginagawa mo sa loob ng isang araw. Yung magtrabaho ka ng 8 oras. Yung makisaba ka sa 1 to 2 hours pataas na traffic. So, 10 hours pataas ng buong buhay mo na ubos hanggang always sa 24 hours sa loob lang ng halagang 700 peso. Tapos naki-apple buraut ka sa trading scalping, naghangad ka manalo ng $100, gaano katotoo na tatamaan mo yon kung ang hulma ng kokote at payag mo pang 700 pesos lamang? Ultimo, kahit sabihin pa natin ang nagiging halaga mo within 24 hours, 1,000, hindi pa rin uobra, hindi pa rin tama na mag-assume expect kang manalo ng $100 within a day or every single day. Since ang kokote mo ay nasa ganyang halaga lang, 1,000 per 24 hour. Kung gusto mo talagang tamaan ang 5,000 o $100 within a day, kinakailangan i-earn mo yung ganung klaseng kokote at emosyon. I-earn mo yung right mindset.
I-earn mo yung right heart desire. Dapat matanto mo alin yung may katotohanan versus sa pagpapantasya lamang. Di ba? So ngayon, dito sa daily life expenses, kung ang monthly mo palang buhay ay nagkakahalaga ng 18,000, isa sa mga money management na dapat mong iniisip, very basic po kahit saan, dapat marunong ka mag-save ng pera, di ba? Bukod pa rin, dapat may savings ka, emergency funds, health insurance, life insurance, puta, di ba? Investment fund, business fund, puta, face fund kung gusto mo, mga gano'n, di ba? Pero syempre, hindi mo naman agad ma-afford lahat yon. Yan, tanong mo yung sarili mo, okay, isipin mo na maayos. Alin ba mas magandang simulang maipon o maipit na pera? Kadalasan wala naman natitira nga kasi sa'yo. Negative ka pa monthly, di ba? Sabihin na lang natin, geto yung computation, may natitira sa'yo 600. O something less than 1,000 o 500. Basta whatever set of amount. So dito, nakalagay dito, emergency fund. Sa loob ng monthly mong buhay, 18,000 siya. So ang gagawin mo, i-make sure mo, pagsikapan mong ipunin pang 1 taong buhay. Kumbaga, mag-invest ka for your buffer fund, protection fund, aka emergency fund. Para just in case, hindi ka na trip ng boss mo, pwede ka pa rin mabuhay. Hindi mo ka na kailangang mag-alala. Makakain ka pa rin ng 300 peso per day, mabibili mo pa rin yan itong tangke na to, tapos yung pambayad ng kuryente, whatever, magagawa mo pa rin yan within a year. So, meron kang much space up to 1 year para makadiskarte. Di ba? Ang habang panahon yun, na kaysa pamamahinga ka. Okay, napakahabang panahon, 1 taon, para maghagalap ka ng bagong trabaho, palitan mo yung dati mong boss. Di ba? So, parang ganun. So, ngayon, sinasabi daw dito, ang pang 1 taong mong buhay ay nagkakahalaga ng 216,000. Ngayon, para mabili mo na agad yung pang 1 year mong buhay, everyday, bayaran mo sarili mo, maglagay ka ng box sa bahay, bayaran mo yung sarili mo ng 591.78 pesos. Kung daily mo siyang babayaran, mga 591. Kung monthly mo siyang babayaran, bayaran mo yung sarili mo ng 18,000. Kaso pahirapan nga yun. Since nga pang minimum wage earner lang, di ba? So, naikis yung ibig ko sabihin na keso, kunyari, geto yung income mo, geto yung income mo, tapos may leftover kang ganyan, tinan mo, may leftover kang 3,000. Yung leftover na 3,000 iambag mo yung araw-araw, iambag mo dito, di ba? So, pag kinumpit ngayon natin ito, halagay natin dyan, dito. Pag kinumpit natin ngayon itong times tapos 30 days, 17,000. Kaso monthly na natitira lang sa'yo 3,000 Patay tayo dyan, di ba? Ang hirap ngayon yan. Kailan mo mga iipon ngayon yung 1 year na emergency fund? Didiskartehan mo na yan, di ba? Kasi kung babayaran mo ng ganito times 365 days, 1 taon, na nga, aabutin ka ng mga 216, di ba? So, paano mo mabubuo yung 1 year emergency fund? Ganito, etong una mong source of income, gumawa ka ng another income. Magtinda ka ng ukay-ukay. Magtinda ka ng merienda. Mag-online selling ka. So ngayon, halimbawa, nakagawa ka ng diskarte, nakaka 300 peso ka per day, another source of income. Di ba? So, another source of income. So, ito kunyari, yung goal mo, tapos plus 300. So, ito na mababayad mo ngayon dyan. So, i-daily mong ganyan, sa loob ng 365 days, 216 lang kinakailangan mo. Pero, yan, kapag nababayaran mo na sarili ng daily ng 800 something, ito na, halos meron ka ng 1 taon kalahati na emergency fund. Kung gusto mong makuha agad yung pang 2 years na emergency fund, imbis na sana binabayaran mo sarili mo ng
591, bayaran mo sarili mo ng daily ng 1,182. Kung gusto mo mabuo agad within a year, 2 years na emergency fund, bayaran mo sarili mo ng 1,183. Kung gusto mo makuha yung pang 3 years na emergency fund, bayaran mo sarili mo ng 1,775 every single day sa loob ng 365 days. Isang taong mo lang pagtudusahan na ganyan, meron ka nang nakalaan na pang 3 taon na buhay. Kahit mawalan ka ng trabaho ng 1 taon, puta na niyang covered ka. So, ayan yung use and purpose, benefits ng emergency fund. Ngayon, sinasabi dito, ang maka $20 to $50 ka lang per day sa trading, buhay ka na, advance ka pa. Kasi, bakit? Sige ha, 59 ang peso ngayon, 80 sa rough estimation, ganyan. Tingnan mo, kapag nakaka $20 ka per day, that's 23,000 pesos. Versus dito sa minimum wage earner mo, 21,000 gross yan. Hindi neto. Samantalang ito, neto. Gets mo? So ngayon, 23,600. Lagyan natin. 23,600. Compute natin. Oh, nok ng putang, ganda na ng leftover. Ganda na. What if, kung nakaka $50 ka per day? Oh, nok ng puta, 59,000. 59,000. Alaki na ng leftover. Hayip yan. Mas malaki pa yung leftover kaysa sa monthly mong buhay. So, na-guess nyo. Ngayon, kung nakaka, $10 lang per day. 11,000. So, nagmi-minimum wage earner ka, 21,000 plus 11,800. Yeah. May minimum wage earner ka, 21,000 na gross plus 11,800 na neto naman. Eto na, 32,800. Kahit sabihin pa natin gross ito, 32,800. Ang laki ng leftover. Ang laki ng leftover. Kung dito tayo babase, gusto mong bayaran, bilhin yung pang 1 taong mong buhay o abang ng pang 1 taong buffer fund times 365 days. Ito ang kabang pera, 216,000, di ba? 216,000. So, kinakailangan mo lang bayaran ito, yung emergency fund mo ng 519. Kaso meron ka nga dito na sobrang 14,000. Pag kinumpute ngayon natin ito sa 30 days, 17,000. Medyo kapos ka pa ng konti. Hindi mo kayang bilhin yung yung 1 month na emergency fund. Di ba? So, gagawin mo ngayon, sa $10 lang yan, per day. Sa $20 per day. Ngayon, 23,600 plus yung gross income mo na bilang trabador, eto ka na, 44,600. So, 26,000 na ang leftover. So, ngayon, eto, times 30 days, puta, kaya mo nang bilhin yung pang 1 month na emergency fund. Tapos, may leftover ka pa ng 26,600. Meron ka pang leftover na 8,000 dito na pambili mo ng health insurance. Monthly health insurance is there 2,000, 3,000, 5,000. Di ba? Sa ganung way, may emergency fund ka na, may health insurance ka pa. Okay, tarigay mo ng 3 beses. Emergency fund, life, health insurance, life insurance, tapos savings, di ba? O ganun, pwedeng ganun Negas yung idea. So, nagmi-minimum wage earner ka, tapos kumita ka lang ng $20 per day sa trading, okay na. Ngayon, kung gusto mo totally i-replace na itong monthly mong pagiging trabahador, manalo ka ng at least $30. O yan na. Tangin na, 35,000, manalo ka lang every single day ng $30. Magkano na? 35,000. 35,400. Ang laki ng leftover mo, halos kaya mo nang bilhin yung pang 1 buwan mong emergency fund. Pang 1 buwan mong emergency fund, nabili mo na. Kasi ito lang yan,
Ah, times 30 days, may pambili ka na ng emergency fund. Isang buwan. Diba? Yun yung nakaka-$30 ka lang per day. What if, kung nakaka-$40 ka per day, anak po ng, 47, 1, 2, 3. Ay, anak ng puta, halos isang buwan may gitna ng emergency fund ang mabibili mo within 1 month. Times 30 days. Ito lang yan, minus yung leftover mo, 29,000. Anak ng puta, may 11,246 ka pa pang-ambag sa health insurance, life insurance, savings. At saka, kung gusto mo, tariyan mo na pang-apat. Konting pera, pang-walwal. Guess mo mga repa pips. Ayip yan. Yan sa $40 per day. Paano na kung $50 per day? Anak ng puta, 59,000. Ang laki ng leftover. Mas malaki pa leftover kaysa sa monthly mong buhay. Eto lang naman yung kinakala mong gawin everyday. Bayaran mo sarili ng guys sa bahay. Times 30 days. Ayan puta, pwede ka na makabili ng pang 2 months. Pwede ka na makabili ng pang 2 months na emergency fund. So, subtract ngayon natin. Ito pang 2 months na emergency fund na ma-afford mo within a month lang. Na-afford mo na agad yung pang 2 months mong buhay. Subtract ngayon natin yung lagi mong leftover, 41,000 monthly. Puta, may sobra ka pang, may pasobra ka pang 5,400. So, yun nga, tarihin mo sa health insurance, life insurance, at kung ano pa, katulad ng savings, di ba? Between $10 per day to $50 lang per day. Pag damo na ikaw nag-67, di lalo na $100 per day, which is hindi naman imposible kung may proper knowledge ka, kung meron kang matinong guro, matinong guidelines na sinusundan, kumbaga meron kang proper education sa bilang investor, day trader, scalper, whatever, may mentor ka, hindi imposible yan. Tingnan mo, magkano ngayon ang monthly? Anak ng puta, 118,000. Anak ng puta, yun yung hayop na yan. Ha? Mas malaki. Tingnan mo, puta, ilang puntos lang ng Ngayon, ang yearly mong emergency fund, pinakalang bayaran mo sarili mo ng geto, monthly, daily, tapos 365 days. Sa pamagitan nito, leftover mo 100,000. Tanginat, within 2 months lang, nabili mo na yung pang 1 taon na buhay. Ayop yan. Pang 1 taon na emergency fund. Yeah? Magkano lang yung emergency fund mo ng pang 3 years? 600,000. Naklang puta, 7 months ka lang magganyan. Mayroon ka ng 3 years na emergency fund. Na-guess yung mga repa pips. So, ito pa yan. Di mo naman tayo kinakalang manalo every fucking single day ng Kunyari, wala pa, meron pa marami pa akong dapat ipaliwanag yan. Pero, saka na lang ito. Next time na lang ulit ito. Ang dami akong kinakalang paliwanag pa yan. Dito na lang tayo. So, na-guess yung kung ibig kong sabihin, between $10 to $50 lang o between $20 to $50 lang, buhay ka na. Sa Pilipinas. Ultimo nga pag nasa abroad ka, okay yan. Magandang bagay yan. Hindi mo basta yung kikitain sa kung saan saan. So, matuto ka lang ng basic stuff sa trading, investing, scalping, whatever. Tapos ito, maigihim mo lang, disiplinahin na sarili mo na keep track lahat ng whatever set na transaction mo. Kaya panalo, talo ka, katulad yung makikita mo ganyan, di ba? Kaya panalo, talo ka. Para maging self-aware ka kung hanggang saan ka lang dapat naghahangad. Saan ka malakas, saan ka mahina, kailan ka nagiging tanga at bobong trader, di ba? Kailan ka nagiging matalino. All the way para matutunan mo paano ma-maintain, sustain, whatever shit na kinikita mo sa trading. Parang awa sa sarili, mag-value ng time. Kung gusto mo pang matuto ng whatever shit na katulad ng mga naririnig mo ngayon, come and join my fucking online masterclass or you can avail my 5 days crash course na nakasulat dito. Diba? Yan ang 5 days na crash course ko at ito naman ang aking Alex Sonce online masterclass. Pero, not so fast yung madapa ka sana
Hindi basta-basta nag-aaral nito. Dapat tunay kang dead serious na mag-aaral. Imbis na sana papasok-pasok ka sa revision at training ko tapos payayamanin mo lang ako ng dasa katangahan kababuhan na nga ang tamad mo pang mag-aral. Hindi para mag-accept ako ng mga ganong klaseng estudyante. Gets mo? Mag-value ng time.